Kung ang ilang mga probinsya ay nababahala sa paghagupit ng Bagyong Ineng, ikinatuwa naman ng ilang lugar sa Pangasinan ang pag-ulan doon. Nakararanas kasi ang ilang bahagi ng probinsya ng matinding tagtuyot. Pero sa Ilocos Sur, ramdam na ang malakas na ulan at nakaalerto na ang mga otoridad sa posibilidad ng landslide at pagbaha. Live mula sa Ilocos Sur may report si Bam Alegre. Bam? Tina, lumalakas na yung hangin dito ngayon sa Vigan, Ilocos Sur, pero sa pangkalahatan, payapa pa ito ngayon. Pero kaninang alas 6 ng gabi, nagparamdam yung malakas na bugso ng ulan at sinabayan pa yan ng saglit na brownout. Alamin naman natin yung ibang mga pangyayari sa rehiyon ng Ilocos at sa mga kalapit na lugar sa ulat na ito. Malakas ang maghapong pabugso-bugsong ulan sa Ilocos Sur. Dahil nakataas ang storm signal number 1 sa probinsya, pinaalalahanan ng PDRRMC ang mga komunidad sa tabing dagat at matataas na lugar na maging handa. Posible raw kasi maghatid ang Bagyong Ineng ng pagbaha at landslide. Dahil sa sama ngayon ng panahon, pansamantala munang hininto ng DPWH ang pagsasaayos sa bahaging ito ng National Highway na nasira dahil sa pagguho ng lupa noong nakaraang buwan. Sa kasalukuyan, isang lane lang ang nadaraanan ngayon ng mga motorista. May isa ring bahagi ng dike sa bayan ng Santa na hindi pa rin naisasaayos hanggang ngayon. Naging malakas din ang pag-ihip ng hangin at ng paghampas ng alon sa bayan ng San Esteban. Pero habang hindi pa malakas ang buhos ng ulan, may ilang residenteng nagtampisaw muna sa tabing dagat. Maaga ring naghanda ang otoridad sa Lawag City, Ilocos Norte bago pa maramdaman ang Bagyong Ineng. Ready na mga rubber boat. May mga nakapwesto na rin pulis sa mga coastal barangay. Pag may ganitong pagkataon, ina-alert po natin lahat na po ng kapulisan. Sa mga ibang munisipalidad, naka-ready na po yung mga rubber boats nila. At dahil sa masamang panahon, sa ilog na muna ng isda ang ilan. Kung nangangamba ang ilan sa banta ng Bagyong Ineng, iba ang nararamdaman ng ilan nating kababayan. Para sa mga magsasaka sa bayang na Malasiki, Pangasinan, biyaya ang ulang dala ng bagyo para sa uhaw na nilang palayan. Yung playa namin ay tuyong-tuyo na. Nagkaaburilo na nga kami. Yung mga iba nagpapatubig na rin dahil siyempre pag hindi namin pinatubigan yan, masisira talaga yung palay namin. Ang kailangan lang namin dito talaga ulan. Tina, naka-blue alert ngayon ang PDRRMC ng Ilocos Sur pero binabantayan nila hindi lang yung bagyo, kundi maging yung epekto ng habagat dito sa lalawigan. Balik sa'yo, Tina. Bam, yung mga otoridad dyan nakahanda, pero may mga residente naman na kahit siguro bigyan ng warning, mukhang mga pasaway, naliligo pa sa dagat. So anong nagiging tugod dyan ng mga lokal na opisyal? Well, sa ngayon, hindi pa raw kailangan ng preemptive evacuation. Although nakatutok naman yung mga rescue teams 24 oras dito, sa kanilang assessment, hindi pa kailangan yung ganun. Yung dito sa may video natin kanina sa may tabing dagat, bagamat malakas yung alon na hindi pa naman ito siguro nakakabahala para sa mga residente ron. Kaya naisipin pa nilang tampisaw noong hapon na yon. May mga napansin din tayo, Bam, dun sa video ninyo na may mga namamasyal pa rin dyan sa Ilocos. Dahil long weekend ngayon, ano ba, nababahala ba sila? Or may mga balak bang bumalik na sa Metro Manila? Yan yung isa nating kuha nung hapon na patuloy pa rin yung turismo rito sa Calle Crisologo, sa Vigan. At yung karamihan sa kanila sinusulit talaga nila yung long weekend. Nakabantay naman sila sa updates ng panahon sa balita. Pero yun nga, sa ngayon, susulitin daw nila yung kanilang pinunta rito, lalo na yung mga galing pa sa malalayong lugar. Okay, maraming salamat, Bam Alegre.